nilang nabatid. Nakakaiba pala ang kanilang pamilya. Nay. Oh, bless po. Anong nangyari sa meeting? Naayos na ba? Oh, bakit may pasana? Di ba pinapunta nga kita dun para maayos yung gulong ginawa ng anak mo? Tapos ngayon, ikaw naman itong mapapaaway? Alam ko na hindi lang kung bakit mapanglait yung kaklase ni JR. May pinagmanahan pala yung tatay eh. Hindi ko nga napigilan yung sarili ko eh. Nasapak ko eh. Kung ano-ano kasi sinasabi sa'yo. Oh, tingnan mo. Kapatuloy nasaktan dahil sa akin. Alam mo naman, ayoko may nanalait sa'yo eh. Sige, kukuha muna ako ng gamot para magamot natin yung sugat mo. Love you, Lorna. Kahit anong marinig yung panglalait, huwag na huwag kayong mga away. Diba, naipaliwanag ko naman na sa inyo yung sitwasyon ko. Dapat nga, sanay na kayo dyan eh. Lalo ka na, Teddy. Kaya, sa susunod, nahabaan ko na yung pasensya ko. Pero, hindi ko naman sila hayaan na mamihasa sa panglalait sa asawa ko. Oh, JR, yung paglaruan yung grasya, sige baka magtampo yan. Nakainig ba sa sinabi ko? Bakit kasi hindi kayo normal na eh? Para hindi kami tinutokso lagi sa school. Tama na. Kung abnormal ang tingin nyo sa nanay nyo, ano pa maasahan nyo sa iba? Kailan ba nagkulang ang nanay nyo sa inyo? Inaabot kami ng umaga sa pagtatrabaho, pero hindi kayo pinababayaan. Bago kayo pumasok sa eskwela, ang nanay nyo, binibigay kung ano kailangan nyo. Ngayon kung tinitignan nyo lang siya dahil sa height, ano pagkakaiba nyo sa mga taong nanlalait sa kanya? Kahit kailan hindi ko tinignan ng ibang klase nanay nyo. Hindi naging ibang trato ko sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin. Kayo mismo ang babastos sa kanya. Sensya na kayo, anak. Pero tandaan nyo, sa bayan na ito, tinatanggapan lahat ng klase ng tao. Ay. Sorry po. Tama na yan. Masarapan tayo ng pagkain, oh. Basta, lagi niyong tatandaan. Mahal na mahal namin kayo. Sige na, kain na dali. Ako nagluto niyan. Sarap yan. Parehong nakapagtapos ng kolehiyo ang mga anak ni na Lorna at Teddy. Nagkaroon din sila ng mga matitinong trabaho at nakapag-ipon din sila ng pambili ng bahay.